LeBron James magpapaubaya na sa Los Angeles Lakers para makabuo ng team around Luka Doncic. Yun na nga ba magpapalakas sa Lakers? Pero LeBron James ina-expect pa rin na maglalaro ngayong nalalapit na season. So aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Pero bago yan, mag-intro muna tayo mga idol. So ngayon nga po mga idol ay undecided pa rin ang nakukuha nating update patungkol nga po dito kay LeBron James. Pero eto ang matinding magiging pag-uusapan natin ngayon. Si LeBron James po ay nagbigay ng pahiwatig na nagpapaubaya na ho siya dito sa Los Angeles Lakers na si Luka na maging face o yung pinakamukha po ng Lakers. Kasi nga ganito ang plano ng Lakers kaya parang naiitsapwera ngayon. Eto nga pong si LeBron James. Alam nyo, pag pumirma ulit ng another contract etong si LeBron dito sa Lakers para sa kanyang pang 24th season sa NBA, babawasan ho yung kanyang salary. Naitapi ko na yan nung nakaraan. From 50 million US dollar ibababayan sa 30 million US dollar. Ang sinasabi ni Rob Pelinka at ng Lakers na yun na lamang daw po ang presyo at halaga ni LeBron. 30 million actually malaki yan. Pero sa isang player, superstar, napakagaling. Isa talagang history na, legendary na LeBron, dapat hindi binababayan sa 50 million. Ngayon po, bukod yan sa pagbaba ng salary ni LeBron James, ay sinabi ng Lakers ni Rob Pelinka na bubuo daw sila ng team around Luka Doncic. So medyo masakit yun nung nalaman po ni LeBron dahil nga po ang magiging mukha na ng Lakers ay si Luka Doncic. Alam naman po natin yan. Pero eto pa, inayon din sinabi na rin ni Rob Pelinka, in case po na hindi na bumalik sa Lakers, eto nga pong si LeBron James, i-honor nila ang lahat po ng mga achievement na nagawa nito sa team, which is maganda po yun kung i-consider nila. Para sa akin, dapat po ganun ang mangyari. Sa expectation po natin sa nalalapit na liga o panibagong season, ay maglalaro pa itong si LeBron James, pero ang kanyang desisyon po nagdedepende pa rin sa kanyang pamilya. Sa ngayon, si LeBron James kinakailangan ng comfort, nasa comfort level pa rin siya, at dahil yun sa kanilang pagkatalo sa OKC Thunder na hindi man lang sila nanalo ng kahit isang game. Pero eto po mga kaibigan, sinasabi naman natin na kahit si Rob Pelinka gusto niyang mapunta talaga at makapaglaro ulit sa Lakers, etong si LeBron. Pero yun pala parang palabas lamang para sa media. Dahil nga kung gusto nilang bumalik si LeBron dito sa Lakers, bakit nila bababaan ang salary? Ang dahilan naman ni Rob Pelinka kaya bababaan sa 30 million ang sahod ni LeBron para makukuha ng ibang mga player around Luka Doncic. Nakikita nyo mabuti yung ganong senaryo at sitwasyon na iipit po doon itong si LeBron James. Sa ngayon naman, ang nakikita natin kung pakawalan na talaga ng Lakers itong si LeBron, ang dami po ngayon nag-aabang na mga team para makuha etong ang si LeBron. And para sa akin mga kaibigan, etong mga team talaga na ito ay talagang nagkakandara pa at gustong makuha eto nga po si LeBron James. Unang-una ang Cubs, dating kupunan po nito nga pong si LeBron. Nandyan din po ang New York Knicks, ang Warriors at iba-iba pang mga NBA team. Kapag si LeBron naman ay napunta sa kahit anong NBA team dyan, siya agad ang magiging mata, siya ang magiging face ng team na yan, at siya ang mas ma-highlights at bibigyan ng mahabang playing time. Ang tanong, kaya bang ibigay ng mga nagkaka-interest na NBA team yung salary na gusto po ino-offer nitong si LeBron James, which is 50 million US dollar pataas? And para sa akin naman, deserve naman talaga ni LeBron yung ganong kalaking sahod. Alam nyo mga kaibigan, kung sakali po talaga na itong si LeBron mag-decide na, kasi ngayon binibigyan na lamang sila ng deadline at ilang months o ilang weeks na lang po ang kinakailangan para makapag-desisyon na at makapag-decide na itong si LeBron kung siya nga po ba babalik pa sa Lakers o lilipat na lamang po ng ibang team. Pero para sa akin, ang gawin na lamang po ni LeBron dito, kung hindi na siya babalik sa Lakers at sa ibang team siya maglalaro, mahahati po yung atensyon ng mga fans. And mas maganda mag-resign na lamang ito si LeBron, at least ang kanyang huling team na pinaglaruan ay eto nga pong Los Angeles Lakers. So hindi naman na bago talaga yung lipatan ng mga team kapag panibagong season. Alam nyo, tulad na nangyari nga po dito kay Luka Doncic sa kanyang dating kupunan na Dallas Mavericks, masakit talaga sa mga Dallas fans. And for sure sa ating mga Lakers fans, kapag walang LeBron, masakit. Sabi nga ng iba, kapag wala na si LeBron dito nga po sa Los Angeles Lakers, hindi na masaya, wala lang aabangan. Totoo naman talaga, ang tulad ni LeBron na 41 years old na,
kinakailangan mas tinataasan yung sahod habang tumatagal. Kasi yung mga batang player, given na malalakas pa yan at kayang-kaya pa pong makipagsabayan. So ito pa po, no, bukod pa dyan, mayroon pang mga ilang player na sigurado mataas na yung chance ang hindi na makabalik dahil nga po sa kanilang hindi nag-i-improve na performance. Tulad na lamang po ni Maxi Kleber, si DeAndre Ayton, si Jackson Hayes. Ngayon naman, sa side naman sa ating nakukuhang update patungkol sa player na gustong makuha ng Lakers, si Giannis yung una natin tinapik. Pero si Giannis masyadong malaki ang hihing offer, which is hindi yung pwedeng kunin kung nandyan pa rin si Rui Hachimura. Si Rui Hachimura, magi-stay po yan sa Lakers, and ayon na rin po kay Rob Pelinka, kay Coach JJ Redick, magaling ang performance itong si Rui. Hindi man kalakihan yung offer ni Rui Hachimura, pero nag-i-improve naman bawat season. Ito pa mga kaibigan ko, no, yung sinasabi natin na player na talagang tinatarget ngayon ng Los Angeles Lakers. Hindi to big man, pero si Andrew Wiggins ang sinasabi natin at mapapakinabangin no sa mga crucial game. Pero ngayon po kasi, ang kinakailangan i-build ng Los Angeles Lakers, yung papalag po sa OKC Thunder. Alam naman natin, kapag next season, mas malalakas sa mga NBA teams. And for sure, kung hindi gagalingan, hindi magbabago ng sistema ang Lakers, wala. For sure, malalaglag sila. Lalo na kung hindi nila pababalikin o hindi nila bibigyan ng expected na offer itong si LeBron James. Wala talaga, masisiro tayo. Si LeBron, ito nga pong si Luka Doncic sa playoffs, buong playoffs, hindi nakapaglaro. Tapos siya pa ang magiging mata o magiging sentro ngayon ng Los Angeles Lakers. Para sa akin, LeBron pa rin. And si LeBron, as soon as possible, kinakailangan gawan na yan ng Lakers management na maipabalik nila. Kahit po, dagdagan nila yung sahod, wag naman masyadong mababa. Actually, mababa kasi yun para sa isang legendary, yung 30 million US dollar. Alam naman natin, kailangan mas mataas pa doon. And alam naman natin mga kaibigan, ilang player lang ang dapat yan alisin, hindi po lahat. Masawala po o mawawala yung sinasabi nating pinaka-Lakers talaga, yung original lineup ng Lakers, pag ganyan nangyari. Kung gano'n, kung si LeBron James ililipat sa ibang team, doon na lang siya sa kapunan nga po, no, ng kanyang mga dating kasama, ang Cleveland Cavaliers nga po. Alam natin mga kaibigan, maraming pagbabago at update sa Lakers. So dyan lang kayo, and please, huwag yung kakalimutan na